Hello mga kaibigan. Thank you for being here. This is Life, period, episode 3. And namiss niyo ba kami? Matagal tayong nawala, no? 2 weeks. 2 weeks kami nawala na episode because of life, period. Medyo maraming mga pangyayari, maraming mga events. Happy events. Pagod, pero happy events. Kaya ngayon lang kami nakapag-record talaga. Pero we're hoping talaga na tuloy-tuloy na to. Nakalungkot kasi hindi, parang nasanay na kami nag-record for every week. No? Pero yun nga, again, life. Daming nangyari. But we do have a very special episode for you, for everyone. Rather, kasi we're going to be a little bit deeper. Kasi, of course, episode 3, nakilala niyo na kami. Too much na siguro. Masyado na. Too much. Masyado na kaming talk about ourselves. Agreed. Naging kami na yung topic. Ayaw namin yan. The reason for this podcast is, of course, to share our experiences, yung mga realization namin. And actually, I think nabanggit ko na even mga dalawang nakaraang episode na. Every time na, more on kapag nasa biyahe tayo, bigla na spur of the moment, may pag-uusapan tayo. Yung realizations na sinasabi namin is really, sabi nga ni Lea, we sometimes talk. We actually always talk sa biyahe when we go home, galing sa kung saan man. And more often than not, nagiging malalim kasi yung topic na yun. So, syempre, isa yun sa mga gusto namin i-share kasi I think na beneficial yun for everyone, I guess. And hopefully na makatulong. No? So, what is this topic? So, our topic today, how not to compare your life with others. So, alam natin yan na mahirap. Mahirap siya kasi parang cliche nga di ba? Parang ginagawa ng lahat sabihin na huwag mong ikumpara yung sarili mo sa iba kasi iba kayo ng story. It's hard. Tama. It's very hard. Okay. Mahirap nga kasi everyone, if hindi man everyone, at least majority of all of us, ginagawa natin to. No? We try to compare ourselves to others. Later on, we will deep dive into that. Pero bakit nga ba ito yung naging topic namin? Kwento ko na lang, no? Kasi there was one night na galing kami sa kaibigan namin, kay Carlo. And we got to talking. Kasi kami ni Carlo, pag nagkikita kami, lagi kami nag-uusap about kalokohan, anything. Kalokohan, experiences, kami dalawa ni Carlo, no? So, we tend to talk very deep. Kaming dalawa. Yung naging topic namin at the time was comparing, no? Kasi pareho naman kami nagko-compare sa isa't isa. I guess comparing sa isa't isa? No. Comparing ourselves to other people na mas successful sila. Like for me, I tend to compare myself to some of my batchmates. Kung nasaan man sila, nasa ibang bansa na sila, nasa States na sila, yung iba nasa Japan, sa New Zealand, ganyan. Kumbaga, buo na yung pamilya nila. They seem to be financially able, yung mga ganun, no? So, yun yung madalas na ginagawa akong comparison. At the same time, si Carlo naman, ganun din. Mas higher level lang yung kay Carlo. Pero, it's really the same thing. Pero I remember, kasi nung nanonood ako ng TikTok, I was swiping. Tapos may napanood akong video, very short video lang. It talked about how comparing yourself to others is useless. And explain niya kung bakit. And I really think it's useless kasi imbes na mapaangat mo yung sarili mo. Kasi parang imposible naman kasi na i-compare mo lang yung sarili mo sa isang tao. Just one particular person. Agree. Tapos i-compare mo pa yung sarili mo sa isa pa. Imbes na, alam mo yun, nasa gitna ka ni. Or almost, feeling ko naman, lahat tayo. Like for me, iba-iba lang yan iba-iba lang yung perception na yan. Pero feeling ko nasa gitna ako. In reaching whatever goals, dreams, kung ano man yung gusto kong marating sa buhay ko. As a person, as a wife, as a daughter, or kung ano man. So, feeling ko nasa gitna yan. So, wala talaga parang, imbes na mapaangat mo ng isang percent, o ilang percent man, kapag iisip mo ng kaiisip na gano'n, lagi ka nag-step backward. Parang dinadal mo sarili mo. Dinadal mo lang yung sarili mo. So, instead na umangat ka kahit paano, parang nangyayari. Pero let's not get too ahead of ourselves. Again, pag-uusapan natin to in a bit. Pero gusto ko lang sana magpasalamat
sa lahat ng mga kaibigan namin na tumutulong sa amin, no? And of course, yung mga kaibigan namin na may mga businesses, like ito, si Retro Unlimited, dito niya yan, Tito Popoy yan, ng Retromancy Inc., ROI, so mga gandang t-shirts na yan. And of course, dun din sa isang sponsor namin sa G3, si Legendary Vapes. Basta taga-Kawit Cavite sila if you're all into vaping at gusto nyo dinideliver na yung vape sa inyo, well, you know, sila ginagawa nila yun. And always good to have someone na maaasahan mo in regards to those kinds of things. So we talked about yung inspiration behind this. Kwento ko lang yung TikTok video. So I watched a TikTok video that spoke about comparing yourself is useless. And why is it useless? It's because, and I don't want to sound preachy, but basta ano yan ako personally, I think it's connected to your faith, your religion. Pero, nakalagay sa TikTok video was, it's useless dahil yung path na tinatahak ng bawat individual na tao, ng bawat isa, is different from your path. So for example, kami ni Lea, mag-asawa kami, pero magkaiba yung tatahakin namin or tinatahak namin personally. Be it sa career, diba? Experience. As a wife, as a married couple, isa lang. Siyempre, isa lang. Ayun nga, actually, yung sasabihin ko nga sana is, magkaiba yan magkaiba yung path nyo. It may intertwine, magkakasalubong kayo one way or another, pero eventually, yung paths nyo will still be different from each other. No, regardless yan. And I think nung nabasa ko yun, hindi ko pa siya masyado na-absorb. Pero nung nakausap ko si Carlo, that's when yung alam mo yung usual na light bulb na umilaw sa akin. And I guess yun dun na po napasok yung paniniwala ko na totoo yun. Every individual walk their own path separately. It may intertwine with different people, pero regardless, magkaiba yan. Kaya I believe I believe personally that it is useless to compare yourself to others. Kasi kung ano man yung naging success ng isa, hindi mo naman din ma-attain yung same success nun So for example, may dalawa kami. Iisa lang ang role namin, marketing officer. Pareho kami ng marketing officer role. Kahit pareho yung title namin, magkaiba pa rin yung responsibility sa amin. Magkaiba yung way ng pagtatrabaho namin. Magkaibang way yung bilis ng pag-angat namin sa trabaho na yun. Diba? Pareho man kayo ng pera sa bulsa, pero magkaiba yung paggastos nito sa paggastos niya. Yung isa, baka makauwi pa ng matitirang pera, yung isa, baka ubos na. Alam mo yun, it's totally different I remember a time na when I was viewing social media, madalas ko ginagawa yun. Madalas ko ginagawa yun. Tinitignan ko yung mga buhay ng mga tao, no? Tapos, syempre, tingin-tingin, mapasok sa isip. I mean, nasa scroll lang o tinitignan mo talaga? Tingnan mo talaga. Okay. Binubuyo ko talaga yung pictures, binubuyo ko talaga yung pictures. And minsan, sinasabi ko sa sarili ko, parang, sana ako rin. Doon nabuo yung sana all. Sana all. Sa'yo. Sa akin, I guess. I guess sa akin. Sana all. Sana nasa ibang bansa rin ako. Sana may kotse ako, ng mas bago. Sana may motor ako. Sana may ganyan, sana may ganito. You know, and hindi mo maiiwasan na wala, yun na, tuloy-tuloy na yan, inisip mo sana ganito, sana ganyan. Bakit hindi ganito, ba't ganyan? Until such time na umabot ka sa point, tatanungin ka, questionin mo lang ang sarili mo, bakit ganun? Diba? Yun Bakit siya ganun? Bakit siya may kotse siya? Bakit ako wala? Pareho lang naman kami ng ginagawa. Bakit siya may bahay na? Malaki yung bahay niya. Bakit ako maliit pa lang? Sabay lang naman kami graduate. Mayaman din ako, kunyari. Kunyari lang naman, di kami mayaman. Pero kunyari, mayaman din ako. Bakit ganun? Kaya ko rin naman bayaran yan, feeling ko. Bakit ganun? Ikaw ba, na-experience mo na yun? Kasi ang hirap I mean, inaatake yung pag ganun Ako kasi, more on emotional ako, di ba? Alam mo naman. Hindi ako siguro makakwenta dun sa kung ano yung meron. Materially or whatever.
Siguro, Material. material na bagay. Alam mo naman yun. Mm. Siguro alam na rin naman ng mga kaibigan ko yun. Pero, it's more on dun sa emosyon. Mm. Alam mo yun? Hindi, If I may share. Sige, explain mo. Share mo. If I may share. Yung papasok nung 2023, di alam ng ibang tao yun na ano. Di ako bumangon the whole day. May isang araw. Ng isang buong araw. Pag salubong nung pagdating 31st hanggang January 1 ng 2023, di ako bumangon talaga nun, no? I was really crying. As in, sobrang iyak ako ng iyak. Because, ano ko siya explain? Kasi, may nalaman ako na balita. May nabalitaan. May nabalitaan ako pala. May nabalitaan ako. And it's so hard for me to process. Kasi, doon na pumapasok na bakit siya ganito? Bakit sila ganon? Bakit na-receive na nila itong Ba't ako ba't hindi ko siya nakukuha? Na parang, deserve ko rin naman siya. 'Di ba? Deserve ko siya. And alam ko naman anyone na may gusto nun is deserving naman. Sige, ano yun? I received a message from a friend. Medyo get ko yung sinasabi mo yun. Well, kasi very personal nga kasi. Yeah, Naalala ko yung storya personal. na. Very personal to. Pero, syempre, we won't be naming names and ayaw naman namin na share yung situation kasi malalaman na ako sa mga nakakakilala sa akin. Malalaman na yun. No? Pero, I think, ang sinasabi mo really is, naka-receive ka ng balita. And I'm so super happy to receive that news. Sobrang masaya ako. Alam ni Chino yon. Na-share ko rin siya kung sa parents ko and sa mga taong malalapit sa akin. It's just that, sabi ko sa sarili ko, parang saglit, ba't parang ako hindi pa? Ba't parang ako wala pa ako? Ganun, parang ganun. But then again, nung buong araw talaga, hindi talaga sobrang magayang mata ko, hindi ako bumabangon talaga. Yeah. Iyak lang ako ng iyak. But then again, later on ko siya na-realize na kung talagang para sa akin yun, darating siya talaga. Whatever happened. Kumbaga, parang kung sa akin, kung hindi talaga. Hindi mo kasi siya iiwasan. Hindi mo talaga siya maiiwasan. Siguro matagal dan talaga yung marirealize mo sa sarili mo na, okay, hindi pa siguro iba talaga yung path. Iba talaga yung magiging magsasanga-sanga talaga kayo ng landas. Kahit katulad ng sabi mo kanina na as a couple, isa lang yung path na pupuntahan natin, yung gusto nating puntahan for ourselves and for our future family. It's just that mag-iiba talaga tayo ng landas pagdating sa career natin, kung ano yung magpapasaya sa atin, individually. Hindi sa mag-iiba ng landas. Magkaiba talaga ng landas. Kumbaga parang, ito yung nagpapasaya sa akin eh. Ito yung nagpapasaya sa'yo. May times na yung nagpapasaya sa'yo, hindi ko naman trip. Diba? Ganun lang talaga siya. Kanya-kanyang moment, parang ganun. Kaya siguro like sa financial man. Sabi kanina, parang nabasa ko kaya sa Facebook na parang si Colonel, sa KFC, parang he was 40s, 50s when he started to, yung KFC. Nag-boom siya. Nung na-discover niya yung... Nung matanda na siya. Nung na-discover niya yung 12 secret spices ng KFC. Matanda na talaga siya. So, parang ganun. Parang, kanya-kanyang landas yan sa buhay. Totoo yun. Hindi mo man siya ma-receive ngayon, siguro kung talaga sa'yo, pero if natin na. Yun nga pero gusto ko lang bumalik na sa hindi mo siya may iwasan. Hindi mo kasi talaga siya may iwasan. Kasi, totoo naman. Kasi, sa totoo lang. Tayo Hindi lang din. Sa totoo lang, marami namang din magandang nangyayari sa buhay. Isang tao. Buhay mo, buhay ko. Diba? Marami din naman eh. Pero minsan kasi, I think it's about appreciation. No. It's feeling ko it's may inggit factor kasi yun. Totoo naman. May inggit factor kasi. Kasi syempre as a human being, alam naman natin na never naman tayo magiging kontento talaga. In whatever aspect, ako feeling ko mayaman ka, gusto mo pa mas maging mayaman. Siguro kung nasa sa'yo na kung collector ka, kunyari ako, kung collector ka, gusto mo padamihin pa yung collection mo. Sabihin ko sana kung may anak ka, gusto mo mas marami pang anak. Pero depende yun. Pero depende kasi yun. Mag-game na topic, hindi pa nakasama yun. Pero anyway, ang point ko is, pag may na-attain ka kasi, more often than not, gusto mo mas umangat ka pa. Higitan pa kung ano yung nakuha mo, na-attain mo, na-achieve mo, ganyan. And it's normal.
It's normal. Pero, I guess, how is it na ganun na nangyayari? Bakit, paano ba pumasok sa isip ng tao na mag-compare siya? Kasi ako, feeling ko kasi nasa kultura natin yan. Siguro, hindi lahat pasok ko lang to sa kultura ng Pilipino. Sa akin, and baka hindi kayo nag-agree dito, no? Pero it's okay. Pare-pareho, iba-iba naman tayo iba-iba naman tayo ng pag-iisip at perspective, no? Pero personally, ewan ko sa kanya, pero personally, this is embedded sa kultura ng Pilipino. Bakit? It's really all the colonial mindset. No, sa dami ng kultura na hinigop ng Pinoy or Pilipino or ng Pilipinas. Minsan, halo-halo na yan halo-halong kalamay na yan Yung mga Filipino dishes natin, mas madalas na minimix ng minimekos-mekos ng ibang pamamaraan na medyo galing sa banyaga. Galing sa Western inspiration, fusion. Kunyari, or tayo bilang Pilipino gusto natin mag-ibang bansa para mas umangat. Or gusto natin na makahanap tayo ng AFAM. Or makahanap tayo ng foreigner na pwede natin pakasalan, may in love tayo, pakasalan natin, and hopefully madala tayo sa greener pastures. Alam naman natin yan, guys. Hindi na natin itago. Ganun talaga Ako personally, it's embedded in our culture. Yung inggit, pikit. Kaya nga kung inggit, pikit. Kaya nga na ano yung inggit, pikit. Kasi most often than not, and again, personal ko lang na personal take. Personal take ko lang to. Embedded na yung comparing ourselves to others, yung inggit sa kultura ng Pilipinas. And I'm not saying na lahat ganito. Pero I'm saying is majority siguro ganyan para sa akin. Majority siguro ganyan. Kasi sino ba may ayaw ng magandang buhay? Oo naman. Diba? Sino ba? Kaya nga, mahilig tayo sa chismis, mahilig tayo alam mo yun, nakikialam tayo sa buhay ng mga artista, nakikialam tayo sa buhay ng tao, kasi, ewan ko, baka hindi tayo kontento sa buhay natin, gusto natin, di ba? For me kasi parang nandun tayo sa psychology ng Pinoy na inggit. Para sa akin, inggit. It's really that. Hindi ko naman sinasabi hindi rin ganun ang ibang kultura. Maybe. Pero hindi ko alam. Yeah. Ang alam ko lang is yung kultura ng Pilipino. And kaya nga meron tayong crab mentality, which is talamak. Yeah, kapag drag. Diba? Marami akong nakikita ganun. I mean, sa Reddit nga, sa Reddit, merong subreddit na Chika PH. At it's a forum platform. Pinag-uusapan nila kahit andun. And may isang topic doon, pinag-uusapan nila si V. Cortez. Because? Si V. Cortez, kilala naman natin lang si V. Cortez. And yumaman na sila nila Kong and all that. Nung nagsabi si Kong na magpapayat na yung Team Payaman, sumabay din si V. Pero, I guess, it seems like it was too quick. Oo, too quick. Too quick and nagbago yung ilong niya. Parang gano'n yung nangyari. No, pero, pera niya naman yun. Yeah. Sa akin naman. Pero ngayon, hindi naman niya silang hingi ng pera sa inyo. Exactly. Ngayon, nandun na nga siya sa Chika PH at pinag-uusapan. Sinasabi nila masyado na mayabang si V, iba na siya. Ang sa akin kasi parang, ano naman pakailam nyo, diba? Buhay niyo yun eh. Diba? Bakit nyo kailangan ano ba kayo? makialam sa buhay na may ito buhay? Bigyan ko nyo kaya ng focus yung sarili niyang buhay. Napapakita kayo sa ilong niya, edi magpagawa rin kayo ilong. Diba? Well, masyado na humahaba kasi yung point ko eh. Pero basically yun. It's embedded na talaga. Do you feel the same thing? Or baka naman may iba kang perspective na medyo different sa akin? Parang same lang din naman. Yun nga lang talaga, hindi mo talaga matatanggal sa tao. It's more on inggit talaga. Kaya minsan talagang i-compare mo yung sarili mo sa ibang tao. So, mahirap talaga kasi siyang tanggalin. Admittedly, naiingit ako. Ako din. Diba? Ingit ako din. Kasi, parang feeling ko naman ng plastic kung sabihin ko, di mo ko. Oo, diba? Envy is a killer, guys. Yeah. And envy is one of the deadliest sins. Diba? Envy yan. Pag inggit ka kasi, pumapasok na dun yung comparing yourself. Yun nga feeling ko yun yung root
kasi. Oo. Yung more on, naiinggit ka talaga. Yeah. Ako, naiinggit ako eh. Naiinggit ako kasi ganito. Meron siyang ganyan, si siya nakaganyan. Ha? Alam mo yun, as a person, as a tao, as a mamamayang Pilipino, kung ano ka man, imposible hindi ka maiinggit. Oo. Imposible talaga eh. Sa akin to ha, sa akin to. Imposible, Feeling ko rin imposible. naman kasi, feeling ko masyado ka naman plastic, hindi ka naiinggit. Oo. Mas imposible talaga Kasi, eh. ito naisip ko lang, may mga tao, like tayo, simpleng buhay. Kasi may mga tao talagang sobrang garbo Oo. ang buhay. But for sure, may mga tao na, let's say, meron na silang lahat. But for sure, meron silang something na wala siya, pero meron ka. Gets mo yun? Gets ko naman, gets ko. Yung kahit katiting na bagay na parang may isip mo na as sa sobrang yamang tao, for sure, meron ka pa rin inggit pa rin. pag-iinggitan. Oo. Kasi, mo yun? Tama naman, di ba? Kung magaling ka, may mas gagaling pa sa'yo. Oo. Kung mayaman ka, may mas Masaman pa talaga sa'yo. Now, ito, again sa akin lang to, and isa sa mga realizations ko. I've always believed, sobrang tagal na naka-embed sa akin to. And it's also one of my realizations in the past. Na? I found the secret to life, to happiness. Which is? Happiness. It's really gratitude. Oh. Para sa akin Totoo naman. realization ko to before, and nakalimutan ko paano ko na-realize to. Pero, basically, ang sa akin kasi is, never naman tayo makakontent. Never. Pero, what we can always be is grateful. Be grateful. At disclaimer, ito na po yung preachy part. Before, in my past, never ko naisip. I In mean, your past? sa past life. Past life mo? Oo, sa dati kong buhay. Okay. Oo. Di ba? Dati, nung bata-bata pa ako, never ko naman naisip yun eh. Sa trabaho, may basta medyo iba yung paniniwala ko before. And I've never really thought of it. Although, syempre, alam ko naman na I have to be grateful for what I have and all that. Pero it wasn't embedded in me. Oo. It wasn't embedded. Up until such time, again, nakalimutan ko na yung story kung paano. It was a long time ago. I have to remember. Pero, it was a long time ago. It was one of the realizations in my life na medyo religious. It was about faith. And hindi naman ako sobrang religious na person. I am far from being religious. Pero I believe kasi na para sa akin, malakas yung faith ko kay Lord. Ano kami? Tight kami ni bro. And yun yung nakalimutan ko is being grateful. Pero there came to a point na parang sobrang nahihirapan na ako. I forgot the story, pero eventually there came a point na bigla para akong binatukan ng Diyos. Hoy, baka nakakalimutan mo kung bakit ka nandito. Baka nakakalimutan mo kung ano meron ka. You know, when I realized that, ito ang naalala ko to, when I realized that, it felt like a wind was gushing towards me. And biglang I realized, sa akin lang naman to, again, ano bang kinagagalit ko when I have so much to be grateful for? True. Yung point na mabuhay ako bawat gabi, I've buried some friends the past year. It was a bad year for all of us. Pero alam mo yan, sobrang gift yung pagising mo, gigising sa umaga, tulog ka sa gabi, pagising mo, may araw na. Simpleng yun lang was a gift. Simpleng yun lang was something to be grateful for. So, iba kasi parang cliche siya eh. Pero it's true. Oo eh. And I think, As you mature, as you age, mas marirealize mo yung mga bagay na pagising mo lang sa umaga. Oo eh. Actually, ito, naalala ko to. Barkada ko, si Carlo nga. May barkada ako before. Carlo, pasensya na. Kwento ko. Gusto niya, ang pangarap niya talaga was makapagbigay siya ng mansion sa asawa niya at a certain age dapat may mayaman na sila, may Porsche siya or Ferrari ata yun. Basta ganun. Medyo high-end ang dreams ni brother. Medyo high-end. And nung na-realize niya na hindi niya ma-attain yun, hindi niya makuha yun sa sinet niya na age or goal, he became so frustrated with himself na minsan, pagkasama namin siya, laging mainit ang ulo niya.
hindi naman natin siya masisisi kasi syempre, if you are to set a goal for yourself, pag hindi mo kasi nakamit yun, it will be disappointing for you din. Para sa'yo. No? Now, again, I don't wanna sound preachy, pero I every time sinasabi niya sa akin to, I feel so proud of myself. And I feel so grateful na I was able to be that for him. Kinausap ko siya. And again, I'm not the best person to talk about this. Pero at that time, I was there. I was just there. And I guess I was the only person that can talk about it. We talked about being grateful. Kwento ko na very briefly, hindi kami mayaman nila yan. We also have problems. We have big problems. Katulad ng iba, we have financial problems. Hindi malaki yung bahay namin. Hindi bago yung kotse namin. No? Wala pang anak. Diba? Pero we have some stuff. We do have a lot of things to be grateful. Yeah. And kapag umuulan, we don't have to worry. And I'm not saying na never na kaming naiinggit o never kaming kukumpara. Pero siguro ang sinasabi ko lang is with that realization in mind, mas umaangat na yung pagiging grateful ko kay Lord at sa buhay namin para mag-asawa kaysa sa inggit ako sa buhay ng iba. So wala ka lang mararating. Exactly. So kinuwento kay Carlo yung sa akin, yung storya ko. Maybe it woke something in him. Maybe he also realized it. Baka may light bulb na biglang pumutok din. I kid you not, itong barkada kong to, completely changed. Changed his outlook. Ang lagi ko sinasabi sa kanya, lagi niya sinasabi sa akin was, dapat ngayon may mansion na kami. Naalala ko pa itong sinabi ko sa kanya. Nung sinabi niya sa akin yun, ang sabi ko sa kanya, buti ka nga, meron kang bahay. Marami dyan, nakatira lang sa kariton. Ikaw, you have a roof over your heads. Yung kabarkada kong yun, kasi yung barkada namin ni Leia, yung pinakasalan niya, syempre barkada na rin namin kasama. Sino yung barkada mo una? Parang naguluhan ako. Anyway. Yung barkada namin na yun, binago mo buhay niya. Yeah. Nung nagpakasal kayo. Sobrang binago mo for the better. Yun yung sinasabi ko sa kanya. And I guess, he realized it. For the better. Baka kasi ma-misinterpret. For the better. For the better na. Yeah. Kaya ano ba? Wait lang. Ha? Wait. Kasi for the better na kumbaga parang hindi mo na kailangan explain. It's for the better. For the better. Yeah, baka kasi mas misinterpret nila. For the better na parang she didn't dream of those things naman. Kumbaga ang importante lang naman doon sa kaibigan natin na yun is, yun nga. I don't think you need to explain it. Okay, fine. At para sa akin kasi, I don't think you need to explain. Kasi pag sinabi mo kasing for the better, ibig sabihin nun, may kulang sa buhay mo before. Gets? May gusto kang ma-attain before na hindi mo magawa. Kasi, nag-aaral ka pa, wala ka pang masyadong pera, yung trabaho mo hindi pa ganun kalaki. That's what I meant by being for the better. Kung ano man yan nasa isip mo, ewan ko lang. Kung sinasabi mo. Anyway, ang sinasabi ko nga is, binago niya yung buhay ng barkada namin for the better. And sa totoo lang, masaya-masaya yung barkada namin. And itong barkada kong to, na asawa niya nga, sabi niya, dapat may kita sa ganyan. And yun yung sinabi ko sa kanya. And I again, he completely changed out. And up until today, lagi niya pinapaalala sa akin. Kasi ako naman, I always go to him then kung may problema. No? I always share everything sa kanya. He always also helps me sa lahat ng naging problema ko. That's how we talk. That's how we exchange ideas, perspectives, experiences. Pero sobrang saya ko lang dahil every time pinapaalala niya sa akin to. And I love him for this. Lagi niya sinasabi na, ikaw yung nagturo sa akin ng gratefulness. Lagi mo sinasabi sa akin na hindi ko man makuha yung mansion namin. Pero at least komportable kami sa nung saan kami ngayon. And I was happy kasi I was able to somehow change a person. No? And again, hindi ako preachy. I never want to be very religious. Pero it's a different feeling when yung perspective mo in life also helps someone and somehow changes also his perspective. And again, for the better. And when I say for the better, hindi ko sinasabing mali yung perspective niya before. Pero it changed something in him na imbis na mainggit, imbis na magalit sa sarili niya because hindi niya nakukuha yung goals niya, yung mansion niya, imbis na frustrate siya, he was grateful for what he has. I think that's the secret. And that's the secret of life para sa akin. And
that's the secret. I guess that's a secret technique, hidden technique when it comes to comparing yourself with others. I'm sorry pasensya na kung ako yung madalas nagsasalita. Kasi it's really a realization of mine. At kinukwento ko kay Leia. And I'm happy to, she always tells me din na pag kinukwento ko kasi yun, naano rin siya. Kumbaga, nabubuhusan din siya ng ibang perspective na, nga. Yeah, kasi ako, hindi ko kasi alam sa sarili kong grateful ako. Feeling ko naman na I am grateful for all the things na meron ako ngayon. And for dun sa mga wala pa ako ngayon, material man kung ano, alam ko naman dadating sa point sa buhay ko na hindi ko man makuha kung ano yung gusto ko, pero I know. Pero may makukuha ka na para dapat sa akin. Alam mo yun? Sa'yo. Tsaka lumaki kasi ako na simpleng buhay lang. Yeah. Simpleng buhay lang. Naman. Hindi na, simpleng buhay ko kayo sa'yo. Na simpleng buhay lang. Na kumbaga parang, wala man ako ngayon na ganito, pagtrabahuan mo. Yeah. Kumbaga parang ganun. Kung ano man yung meron ako ngayon, kung ano man yung nakahain sa harapan ko, be grateful. Kasi yun ang turo sa akin ng nanay at ng tatay ko. Ito disclaimer to kasi this will sound richier. Again. This will sound richier. Yung sinasabi kong to, ang gratefulness, this stems from faith kasi for me. Kasi para sa akin, lahat ng ano man meron tayo sa mundo. Lahat 'yan nanggaling sa efforts natin. And of course, especially nanggaling sa Diyos. Itong lagi ko naalala sa motto ng tatay ko na everything happens for a reason. Kung ano man mangyari sa'yo, kung ano man yung nangyayari sa'yo or mangyari sa'yo, it happens for a reason. And I guess yung realization of gratefulness, it somehow evolved into me accepting the fact na yung buhay natin, binuo na ng Diyos yan. He wrote our book. Tapos na yung libro natin. We're just the actors living it. Hindi niya pwedeng ibigay yung future natin. Kasi anong matututunan natin doon? We're living this life, we're here in this world to learn about these things, about gratefulness and appreciation and ganyan. And kung nasan ka man, or kung nasan man tayo ngayon, it's because He wrote it already. And kung saan man tayo mapupunta, He also wrote that. Talking about paths, different paths, individual paths. Kung ano man ang billion tao sa mundo. Sabi nga ni, di ba? JK, 3 billion ikaw lamang ang aking gusto. Ganda ng katagal. 3 bilyong tao, lahat yan, iba-iba yung pathways. Iba-iba yung storya nila na binuo ng Diyos. And they may intertwine, magka-connect man sila in some way or another sa buhay nila. And they may grow up as friends, they may grow up separated or whatever. Lahat ng ex mo, kasama na yun. Pero iba pa rin ang takbo ng buhay mo. Dahil individually, binigyan tayo ng storya ng Diyos that we're living out. Mga kaibigan ko na yumao na, very, very sad, no? To remember, pero it was their time. That's their story. And it ended with that. And somehow, pag natatapos ng story ng tao kasi, may inspirasyon na iniiwan na lagi. May motivation na iniiwan. May storya, may aral na iniiwan ng bawat tao sa atin. And maraming na-realize sa akin yung mga barkada ko. And again, it all goes back to being grateful and accepting the fact that Lord, yung buhay natin ay sinulat na ng Diyos and we're basically the actors living out His script, His story. So, going back to comparing, anong connection niya? Hindi mawawala yan. Inggit, comparing yourself, hindi mawawala yan. Pero I think the secret to be more aware of when you're doing it, or at least help you to stop doing it, kasi it's going to be negative for you lang. Yeah, sobrang frustrating. Sobrang frustrating for you. Sakit. The secret to stopping yourself from doing that is taking a look at what you have, right? Or taking a look at where you Your are. achievements, little achievements. Taking a look at everything that you have right now, everything that the Lord has given you, everything that your parents have given you. Taking a look at that and being grateful for everything that you have, everything that you're experiencing.
even the smallest thing like waking up in the morning, magkakamot ka ng yag balls in the morning, the fact na nagagawa mo yun is something to be grateful for. And if tumatak sa isip mo yung gratefulness na yun na, Lord, maraming salamat po sa binigay niyo sa akin. Simpleng pag-aaral, binigay mo sa akin problema, pag-aaral pala yun. Yung binigay mo sa akin problema, preparation ko pala yun para sa akin. It's to keep me stronger. Lahat ng bad experience ko last year, Lord, it was your way to prepare me for what something is bigger. to come. Yung bibigay mo sa akin blessing, prepare mo ko doon. That's how I'm looking at it this year. That's how I'm looking at 2024. Sobrang sama ng 2023 ko. And up until now, naiiyak ako pag naalala ko. Masama. Hanggang ngayon, naalala ko pa rin, naiiyak ako. Pero it was somehow His way of preparing me for all the blessings na ibibigay niya sa akin ngayong taon. And that's just me. So, to stop you from comparing yourself to others or being inggit, sana all, is to remember that you have a lot of things to be grateful for. And you have a God that's so high, that's so bigger than all of your problems, na sinulat niya na yung storya mo. And like in any movie, there's always problems. May protagonist diba? talaga. May protagonists talaga. May bullies out there. Marami talaga eh. Pero tingnan mo, at the end, there's going to be a lot of lessons learned, realizations. Hindi mo man siya makuha ngayon. Kung ano man yung kinaiingitan mo. Hindi mo man siya makuha ngayon. Hindi mo man siya makuha na kung ano man yung gusto mo. Exactly kung ano yung gusto mo. Pero, agree, I like what you said. Pag may hiniling ka sa Diyos, most often than not, hindi mo makukuha kung exactly kung ano yung hiniling mo. Pero, ang makukuha mo is the opportunity to get what you wish for. Or, ang makukuha mo is something much more better for you. For you. Sana, Lord, yumaman ako. Dalawa lang ang dadating sa'yo. It's either bibigyan ka ng opportunity para yumaman ka or yayaman ka. Pero in a different way. So yun, I mean, parang ano lang yun eh. Sana malato ako sa loto, pero wala ka namang ginagawa. Exactly. Hindi ka naman tumataya. Paano ka mananalo sa loto? Exactly. Tapos yung nanalo ka, 2,000 na panalo na mo, pero yung 2,000 na yun, nakatulong ka pala. Or magagamit mo siya somewhere na mas makakatulong ka. And that's the secret to life. And that's the root of gratefulness. And I think that's really how to not compare yourself to others. Being grateful for everything that you do. And everything that you have and everything that you are experiencing, right? Thank you, Lord. Try to remember that. Try to be more aware of that. Gratefulness, I think, is the secret to life and secret to happiness. And I hope itong kwento namin ito, kwento ko, nakatulong sa iyo if you're experiencing this at this exact moment. I hope nakatulong sa iyo to. And sana hindi kasi like yung nasabi ko kanina, hindi siya agad-agad mag-sink in sa'yo. Kaya Dibdibin mo talaga siya. Kumbaga parang yakapin mo yung process. Just enjoy the process. Just enjoy the process kasi eventually you realize na kaya pala. Basta yun lang. Just hindi be kasi grateful. siya isang araw, dalawang araw gigising ka na. Alam naman natin yun, pero point is, always remember just to be grateful. Whatever the process is, however long, 1 year, 2 years, 3 years, 2 months, 1 week, kung gaano kabilis, kung gaano kahaba, just remember that gratefulness really is the secret to happiness, I guess. Hindi siya agad-agad. Hindi siya mabilisan. Hindi ko na-realize yun up until such time na sobrang nahirap. So yun, I mean, self-improvement, self-awareness, and all that, gratefulness is a key to happiness for me. Para sa amin. Is there anything... Wala na. Kinokontra mo pa ako Hindi kita kinokontra. Ang sinasabi, kasi nandun na tayo sa climax, binabalik mo pa sa gitna. Whatever. Anyway, ayun, so is there anything that you want to address, or are there any parting words that you want to tell our viewers? Appreciate yourself. Appreciate kung ano man yung nanggawa mo para sa sarili mo. I like that. It's more on sa sarili mo eh. Hindi na lang siguro sa mga tao na nakapaligid sa'yo. Pero, appreciate mo kung ano yung nagawa mo para sa sarili mo. Kasi, hindi mo naman kasi siguro magagawa or hindi mo matutulungan yung ibang tao if
hindi mo man lang din natulungan yung sarili mo. Really? Or hindi mo, paano hindi mo siya, Ang galing nga sa ako, guys. nawala na yung thought ko. But anyway, yun nga, hindi mo naman siguro, again, hindi ka makakatulong sa ibang tao kung ikaw ang sarili mo, Kung di mo natutulungan tulungan yung sarili mo. Mahirap kasi yun eh. Di ba parang sobrang dragging siya. As in, super dragging na parang, bakit ganito, bakit ganyan. Every day, isipin mo siya na gano'n. It won't help you. Magaling lang sa ako, guys. Diba? So, tama siya. Tulungan mo rin sarili mo. Always think of yourself. Self-help. Self-love. 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 No? So, I guess that's it. Wala na akong parting words kasi ang dami ko na ng kinuwento, no? Pero, pasensya na po. Pasensya na kasi puro boses ko na naman yung narinig niyo. Pero, this is my mantra talaga. Life mantra ko yun na always be grateful for everything that you have. And, gratefulness is a key to success. Kaya maraming salamat again, guys, for joining us. Self-love. For this episode, self-love, #self-love. Please tune in to all of our to our channels, I guess. Spotify, pero kami Spotify live. Hanap niyo yun. And our YouTube channel, live also. We'll transition our title to Life Period or our podcast to Life Period kasi yun naman talaga yun, no? So you can by the time na ma-release to, it's going to be Life Period. So ayun, hanapin niyo yun ng Life Period. Maraming salamat. Thank you very much. Thank you very much to our for friends watching, who's for been listening, for all of my friends, for all of our friends, for reminding us na kailangan na namin mag-record. Maraming salamat sa pamilya namin na reminding us na kailangan na mag-record. Thank you very much. We are all grateful for you. And again, please follow us sa Spotify at sa YouTube namin. We'll also be sharing yung links to our episodes once it's released. I guess it's term released. And I hope we've helped you in some way or another. If there are things that you want us to discuss. Yeah. Okay, till next time, this is Chino and This is Leia. This is Leia. And I hope you come back. So, pag-usapan natin ang buhay. It's life. Period. Life. Diba? Life. Period. Bye. Peace out. Bye-bye. A-Town. Turut.